Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Gusto natin ang kapayapaan sa mundo. Ang mga OFW, ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay, ang kalusugan ng mga may sakit. Makisama sa panalangin ang kalusugan ni Nanay Feli, Alona, Teresita, Sister Terry, Sister Eva, Ben, Roger, Julie, Juliet, Amelita, Jesus, Mario Crisaquino, Lerma, Fe. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong sa aming kahinaan na iyong tinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nila pamumuhay, ang palagay nila sa atin ay mababang mababa. At nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid. At ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila nililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.
Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa pagkukupkup siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat kainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapabuhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tanan ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea, iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kaniyang mga kapatid si Jesus, may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilan taga Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Ayan, lantaran siyang nagsasalita. Ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Broken-hearted ka ba? Pinaasa ka ba? Sinaktan ka ba? Niloko ka ba? Pero teka, hindi lang ito tungkol sa relasyon, ha? Pwedeng patungkol din ang pagiging broken-hearted sa mga hindi gusto at inaasahang sitwasyon, problema sa negosyo, problema sa trabaho, problema sa pamilya, sa kalusugan, sa pera, etc. Sapagkat nakaka-break din ng puso. Nakaka-disappoint din yan. Nakapagbibigay pighati din yan. So ito'y tumutukoy sa mga pangit na karanasan na nakadudurog ng ating spirito, ng ating puso, ng ating kalooban. Kahapon ba yon nang may narinig ako na nagkomento ng ganito patungkol sa weather, panahon. Sabi niya, mainit na no. Akala ko pa naman, tatagal ang malamig na panahon. Gusto ko sanang sagutin, ganun talaga kapag sobrang cold na. Ibig sabihin, patapos na. Diba? Ganyan kapag ang jowa mo ay sobrang cold na sa'yo. Hindi ka na naalala, hindi ka na tinetext. Wala nang concern, parang wala nang pakialam. Kapag sobrang cold na siya, ibig sabihin, patapos na ang relasyon yung dalawa.
Hindi ko lang sinabi kasi baka ako makabreak ng heart. Sipin mo, coldness ng panahon ng pinag-uusapan, napunta sa coldness ng relasyon. Biro lang. Pinatatawa ko lang yung mga broken-hearted siya. Anyway, ano mang klaseng broken-heartedness yan ang sinasabi ng ating mga pagbasa ngayon, lalong-lalo na ng ating salmo, hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi sa salmo, sa Diyos ay hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Sa English version, the Lord is close to the broken-hearted. The Lord is present. Ngayon, today, now. Bakit? Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa susunod na panahon. Ngayon, bakit? Ngayon ka broken-hearted eh. Ngayon mo kailangan ng tulong. Ngayon mo kailangan ng Panginoon. So God isn't like, pwede ba saka na tayo mag-usap? Pwede ba saka na kita i-counseling? Pwede ba saka na kita tulungan? Ang dami kong ginagawa eh. Kaya mo yan. Eh. The Lord is close to the brokenhearted. Close, near. Kaisa. Hindi siya nasa langit na parang tayo pinagmamasdan and the most pinatutulungan niya tayo sa mga anghel na lang. No! Kasama niya tayo. Sinasamahan niya tayo and so you are not crying alone. You are not grieving alone. You are not suffering alone. You are not alone in looking or in finding solutions. Kasama mo ang Panginoon. Paniwalaan mo yun. O di ba yun naman ang sinabi niya, I will be with you always until the end of time. Yun ang pangako niya. Hindi niya pinangako na hindi tayo makararanas ng pagkadurog ng puso, hindi ka iiyak, hindi ka masasaktan, walang manloloko sa'yo, hindi ka magkakasakit, o okay lagi ang buhay mo. Hindi niya pinangako yun. Ang pinangako niya, I will be with you always. Always. Until the end of time. Kasama niyo ako. Habang panahon. At hindi passive presence yun. Hindi, sige, sama lang ako makikiride lang ako sa buhay mo, tingnan natin kung saan kadadali ng buhay mong ito. Hindi. Active presence yun. Katulad ng sinasabi sa Salmo, the Lord is close to the brokenhearted. Close siya in a sense, kasama mo siya, kaya, tutulungan ka niya sa iyong problema. Iyon ang dapat panghawakan ng mga tunay na nananalig sa Kanya. Bigla ko tuloy naalala yung isang pare dati na nagmisa sa amin sa seminaryo. Ganda nung kanyang sinabi. Sana makapture ko. Sabi niya, hindi ko alam kung paano ako mag-exit sa mundong ito. Hindi ko alam kung paano ko kukunin ng Diyos mula sa mundong ito. Kung magkakasakit ako, kung ma-aksidente ako, kung malulunod ako, kung babangungutin ako, kung aatakihin ako, kung papatayin ako. I don't know. Pero isang bagay ang sigurado. Ano man ang mangyari sa akin, ang Diyos ay kasama ko. And so, since I have that assurance, pwede kahit anong paraan ako mag-exit sa mundong ito. Pwede ako sa kahit anong paraan ng kamatayan sapagkat ang Diyos ay kasama ko anumang paraan yan. That's faith. And that's the confidence that faith gives. Sabi ko nga ngayon sa mga natatakot maggera kasi may mga kilala ko. May nagwi-withdraw ng pera. Para daw kapag nagkagera, may pera man lang siya. At ang kanyang pamilya. Alam ba ninyo sa ibang bansa, yung mga mayaman, nagpapatayo ng bunker. Oo. Yung tirahan sa ilalim ng lupa, na may oxygen and with enough supply of food, ng kung ilang buwan, kahit isang taon pa. Ganun sila. So parang ang peg nila ay kahit na magkagulo kayo dyan, mamatay na kayong lahat dyan, buhay kami dito sa itak. Sigurado ka? Sigurado ka? Sure ka? Hindi kaya ang
Pinakamagandang assurance yun. Kasama mo ang Panginoon, ang Diyos ang bahala sa hindi ka niya papabayaan. Hindi ko sinasabing patay kung patay. Ang sinasabi ko, mabuhay man o mamatay, ang Diyos dapat ang sandigan ng ating buhay. Yun ay pinapakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo ngayon. Bagamat mayroon siyang mga iniiwasang lugar, may certain lugar na nandun siya lantarang nangungusap, nagsasalita. At ang kanyang sinasabi, the very reason kung bakit papatayin siya. Sinasabi niya siya at ang Ama, ang Diyos ay iisa. So hindi siya natatakot. Kaya lang siya umiiwas sa mga lugar na gusto siyang patayin. Hindi pa niya oras. Kapag inaresto naman siya, sabihin niya sa mga alagad niya, isulong ninyo ngayong taba. Sasama siya. Pero hindi pa niya kasi oras eh. So matapang siya dito sapagkat yung very reason kung bakit papatayin siya, sinasabi pa rin niya. Di ba siya natatakot? Natatakot. Ang katapangan naman ay hindi kawalan ng takot. Ang katapangan ay yung mapangibabawan mo ng iyong pananampalataya. Ang takot, yan ang tapang ng isang Kristiyano. Anong sabi ng ating Panginoon dito? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Pwede nating isipin na parang ang sinasabi niya, akala ba nyo nag-iisa ako? Hindi. Asama ko ang Ama. Alam naman po natin, batay sa ating karanasan, sa harap ng nakakadurog na pusong problemang naranasan, tatlong mga salita lang ang nakapagpapakalma ng ating kalooban. Sa Ingles, you're not alone. Sa Tagalog, hindi ka nag-iisa. Especially kung ang magsasabi sa iyo ay talagang nandiyan para sa iyo, hindi ka iiwan. Iwanan ka man sandali lang. O iwanan ka man, lagi kang ite-text, lagi kang i-message, lagi kang tatawagan. Okay ka lang. Sigurado ka. O ganito, ganito. Diba? Hindi ka kaya kumalma. Kakalma ka. Kapatid, ang Diyos ang nagsasabi sa atin yan. Sa banal na kasulatan, hindi ba sabi 365 times, sinabi ng Panginoon, do not be afraid. Bakit? I am with you. Kasama mo. Ako may hawak ng buhay mo. Ako may hawak ng mga kaaway mo. Hindi ko gustong niloloko ka, hindi ka gustong sinasaktan ka, hindi ko gusto na nangyayari sa mundo ito, pero kaya kong kontrolin ang kaya nilang parusa na pwedeng ibigay sa iyo. Kang mag-alala. Kahit ang problema mo, pwede kong gawing biyaya sa iyo at sa pamilya mo. And God knows very well na kapag broken-hearted tayo most vulnerable. Di ba? Kaya kapag broken-hearted ang daling umibig ang daling matukso, marupok ka, broken-hearted ka. Ano, kahit sino na lang? Ang dali mong maloko Pag broken-hearted ka, mas nakakaisip ka ng masama. Inom, bisyo, pakamatay na lang kaya ako. Yan. Gustong-gusto ng demonyo na broken-hearted ka. Yan ang kanyang dahilan at yan ang kanyang pagkakataon. Tara, atakihin natin siya. Parang ganito lang. Pakita natin. Somewhere in Taytay Rizal yata ito. Isang magkakabarkada, nakita isang pusa na sa itaas ng tricycle. Malungkot yung pusa. Parang broken-hearted yung pusa. Akalain ninyo na hinarahan na ng magtotropa. Kaya lang ang harana ganito, ginawa ko naman ang lahat. Sumugal ako kahit alam kong talo. Kinantsawan pa yung pusa. Kaya yung pusa, imbis na sumaya, ayan, mas lalo siyang nalungkot. Kawawang pusa. Sabi pa nung isang netizen, oo nga, anong silbi ng siyam na buhay kung wala naman siya habang buhay? Kita mo? Hindi ko sinabing yung tropang yan ay mga demonyo, pero dinimonyo nila yung pusa.
Broken hearted na nga. O, seryoso ulit tayo. Tingin sa akin. Alam ng Diyos yun. Na kung kailan ka broken hearted, mas magkukumahog ang mga demonyo, mas magdo-double effort sila na parang, tara, ako, ito na ang pagkakataon natin. Ako, ito. Masyadong matatagto eh. At tulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa, tara. Tambangan natin ang mabuting taong ito. Tingnan natin kung hanggang saan siya. Ayun. Alam ng demonyo yun. Kaya kapag tayo broken-hearted, mas lalo kang magdasal. Mas lalo kang kumalma, mas lalo kang huminga ng malalim. Kasi tuwan-tuwa ang demonyo. Yun ang oportunista kasi siya eh. Pero tandaan mo rin na alam ng Diyos yun. And so God is close to the broken heart. Kasi alam niya, doon mo mas kinakailangan ng kanyang tulong. O di ba? Nanay ka, nandyan ka lagi para sa anak mo. Pero minsan, di mo na siya napapansin sa dami ng mga ginagawa mo. Minsan, hindi na kayo nagkita, hindi na kayo nakapag-usap sa loob ng isang araw. Nakatulog ka ng maaga, pagising mo, hindi na rin kayo nagkita kasi ang dami niyong ginagawa. Pero nandyan ka lagi para sa Kanya. Now, sa oras na magkaroon siya ng matinding problema, di ba? Iiwanan mo ang lahat para sa Kanya. Ipaparamdam mo sa Kanya ang iyong pagiging ina. Ina ka niya sa lahat ng oras. Kahit sa mga oras na hindi mo siya napapansin, hindi ka niya napapansin. Basta nandiyan ka para sa Kanya. Pero wag siyang magkakaroon ng matinding problema. Nandiyan ka. Mas ipaparamdam mo lagi, lalo ang iyong pagiging ina. Lalo na, ganun ang Diyos. Ganun lalo ang Diyos. So, imposible sa pagiging broken-hearted mo. Hindi lang ito sa pag-ibig, sa mga pangit din itong sitwasyon, imposible na wala ang Panginoon. O di ba yun ang sabi ko sa inyo noong nakaraang linggo? Nandun na all the while, yung balon, hindi lang makita ni Hagar kasi iyak siya ng iyak. Nandun na all the while, yung hukbo na pumaligid sa mga kaaway o sa mga dadakip kay Elisha at sa sekretary niya. All the while, nandun na yung tulong. Nandyan na all the while ang Panginoon. Kasi kailangan mo ng tulong eh. Diba? Ibukas mo lang ang mata ng pananampalataya mo para ma-realize mo, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Sabi ko nga, sa nangumpisal sa akin, yung isip na magpakamatay ka, dalawa lang ang pwedeng panggalingan nun. Dalawa lang ang puwersa na hindi natin nakikita na siyang nagsasadya sa ating isip at puso. Puwersa ng Diyos, puwersa ng demonyo. Imposibleng galing sa Diyos yan. So ibig sabihin, anak, galing sa demonyo yan. At bakit pinaiisip sa iyo ng demonyo yan? Ano ba ang kasalanan mo sa demonyo? Ang kasalanan mo sa demonyo, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ayaw ka ng demonyong mabuhay kasi naiinggit siya sa iyo. So, panghawakan mong mahal ka ng Diyos. Huwag mong isipin ang pagkapakamatay. Huwag mong isipin gumawa ng masama. Huwag mong isipin na gumande. Huwag mong isipin na maglugmok sa kalungkutan kasi pag-iisip na galing sa diablo yan at pag-iisip ng isang tao hindi sumasampalataya yan. Maniwala ka. Mahal ka ng Diyos. At sa sitwasyon na broken-hearted ka, mas ipaparamdam niya ang iyong pagmamahal sa iyo. Maniwala ka. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may
magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Kung di sapagkat mahal na mahal niya ako. ang samo ko, Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, alam kong di ringgin ang Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. ringgin ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Lalo pat wala akong maramdamang suporta mula sa mga inaasahan ko. Dami nilang ginagawa, may mga problema din naman sila at ayaw ko nang makabigat pa. Kaya kung minsan nakapagsisinungaling na lamang ako just to let them know, okay naman ako pero hindi talaga. Sa loob ko, pagod na ako, hirap na ako. Kaya humihingi ako ng tulong sa iyo na alam kong nandiyan na naman ang hinihiling kong tulong, pananampalataya na ang tulong mo, ang pagmamahal ko mo ay lalo ko pang panghawakan. Panghawakan mo kapatid para masabi mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap. Pero itaga mo sa bato, magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka masisiphayo kung lalapit kay Jesus. Hindi ka mabibigo. lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa wakas, matulad sa'yo. Ako't sa wakas, matulad sa'yo. Sumasamo kami sa'yo para patinyaring alam. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Buhay namin nakalaan, sundin ang iyong kalooban. Lugod naming paglingkuran, layunin
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon na paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan ay siya namang magpaging dapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Ay sama si Nancho Jesus dito Persicaw, Diosa, Michaela Senyo Serio, Emer, Dionga Maria Jose, dito Ericso, Alfredo Mark, Ricky, Sally, Corio Isca, Benjamin Nelly, Corio, Tasing. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag kang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang
kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lahat ng takot mo'y aking naranasan. Lahat ng hirap mo'y aking naraanan. Kailan ako dinasan, kailan kita pinabayaan, magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Sa ligalig, hindi kita madadakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Kahit di malinaw aking kalooban, o makitid ang tinatatak kong daan, asahan mong kapayapaan, matatamo sa hantungan, magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Sa ligalig, hindi kita madadakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Kahit di malinaw yung patutunghan,
ngunit di matanaw ang kinabukasan. Huwag mangamba, lagi kitang pangungunahan, magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Sa ligalig, hindi kita padadakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Sa ligalig, hindi kita padadakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig ko, kalasag mo'y sapat na. Pag-ibig ko, kalasag mo'y sapat na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay lobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinataligdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinurin mong kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo kasama ng mga kasama natin sa iba't ibang panig ng mundo. Marami pong salamat sa inyong suporta na dahil dito ay nakatutulong po tayo sa maraming mga simbahan, sa maraming mga pamayanan, institutions, and individuals. Salamat po ang Panginoon na po sana ang gumante sa inyong kabutihan. Salamat po. Wala pong papalakpak pagkatapos ng misa, lalo na ngayong Kwaresma. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ikaw rin po. Amin, iaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging danisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa dalinis, sa iyo ang kanlangin. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Yung mga gusto mag-bless. Carmela.